kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat at gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Ating pong sabihin na inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa ating pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, itong pagtitipon sa mga pagdiriwang na ito, alam natin na ang Espiritu Santo siyang nagbubuklan po sa ating lahat. So bakit meron po tayong barangay mass ngayong panahon ng July at saka August? Alam niyo na meron po tayong tatlong pagdiriwang ng barangay masses, di ba? Tawag na ito, Quaresma, tapos Adviento, tapos ngayon na meron ngayon. Alam niyo po kasi na sa darating na susunod na buwan, particularly sa August 11, ay ang ating pagdiriwang ng pagkatatatag ng ating parokya ng Sagrado Familia. It used to be Holy Family Parish, tama? Mas sikat pa nga siya ngayon hanggang mabigat na drama ito, no? Di ba? Sinong pipiliin mo? Yan. Pamili ka. Yan. Kaya, halimbawa, kapag halimbawa nagkaroon na ng girlfriend yung anak na lalaki, di ba? Kaya insecure na yung nanay. Yan, may mga ganyan drama, di ba? Sinong pinipili mo? Eh, sumagot naman yung anak na lalaki. Eh, yung girlfriend niya, naku, lalong masakit mo yun. Kaya, napansin niyo po ba, kapag merong ikinakasal, yung mga magulang umiiyak, nakita niyo, umiiyak yung magulang. Bakit? Buisit na malugang mo ito. Kasi, may mga bagay o relationships na mas mahalaga. Dahil na mas mahalaga kesa sa kung ano man pinangahawakan po natin. At dito sa Ebanghelyo, sinabi na agad ni Jesus, ang sino mang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So, in the same manner, mamili po tayo, mamili ka, Father. Sino ang pinipili mo? Sino ang mas higit para sa iyo? Diba? Si Kristo ba ang sarili mo? Sino uunahin mo? Kaya ngayon, pag nagtanong po ako sa inyo, ang sagot niyo ay si Kristo. Ayaw ko sana magtanong, but we can try. Tayo po, sa inyo pong pamilya at kay Kristo, sino po ang pipiliin ninyo? Sabi ko na, di ba? Tama ako. Ulitin ko, sino ang pipiliin ninyo? Si Kristo ang pamilya ninyo. Okay. So kahit merong mangyaring hindi ka nais-nais sa pamilya dahil pumunta ka kay Kristo, okay lang po ba yun? Wala na yung sigasig ng sagot. As if the most important for us is our family. Ito po, importante po ang pamilya. Ito po yun. Right? Definitely, no doubt about it. Yung parang sinasabi nga, there's somebody more important than them. More important than them. Sa totoo lang mga kapatid, sa kasal, kapag namatay na po yung isa, tapos na ang kasal. Diba? Yung mga lumisa na iniiwanan na po yung pamilya. Diba kahit minsan yakap-yakap mo yung mahal mo sa buhay, pag dumating na yung kamatayan, they will leave us, or we will leave them. Kasi nasabi niya si Kristo, ngayon, tingnan ninyo kung sino ang higit na mas mahalaga.
And it means something painful, sapagkat kapag pinipilit sa Yesu Cristo, meron pong sacrifice, meron iiwanan, at masakit po ito. Dahil po pong sinasabi ganito sa mga funerals, bakit namatay na ang kamag-anak ngayon? Kasi, sige so akin na lang, bakit namatay yung tatay ko? Bakit namatay yung tatay ko? Maraming dahilan, sakit, kasalan, etc. Pero there is one reason why. Kasi mas gusto nang makita ng tatay ko ang langit, ang Diyos, kesa sa amin. Aray ko po. Patasik. Minsan yan din po ang sinasabi ko doon sa mga malapit na mamatay, at kapit na kapit anong mangyayari sa pamilya ko, anong mangyayari sa kong, etc. Huwag kang matakot na makita mo ang Diyos sapagkat siya ang lumikha sa mga anak mo, sa asawa mo, sa ating lahat. Pwede mong ipagkatiwala sila sa ating Panginoon. After all, siya ang pumapatnubay, nagpapagalaw sa ating buhay. So, ganun po yun. Isipin na lang po natin, ang term natin, di ba, iniwanan na tayo. Tama ba? Iniwanan na tayo. Meron pa tayong isang term, nauna na. Nauna na. Kaya minsan nakakatakot kapag meron pong magpapaalam, sasabihin sa akin, Father, mauna na po ako. Sabi ko sa kanya, wag, bata ka pa. Okay. Kasi ba ito, sumusunod tayo kay Kristo, pero wala tayong pinapasa na krus, pagkabaling direksyon ang pinupuntahan natin. The cross will give us the direction towards the Lord. Dahil sa pamamagitan ng krus, tayo po ay nagkakaroon ng pag-asa, pananampalataya, pagkapit sa Kanya sa lahat po ng ating mga paghihirap. Kaya, carry our cross and follow the Lord. Meron po isang obispo, si Pope John Paul II. Nagsabi yung obispo kay Pope John Paul II, kaya, Your Holiness, ayaw ko na po mag-obispo. Yan. Bakit? Hirap na hirap na ako. Bakit? Dami-daming pasaway na pare. Ang dami-daming mga pasaway na mga parishioners, mga chismosa. Ang dami-daming problema. Ayaw ko na. Sumagot po si Pope John Paul II. Sabi niya, ako rin. Ayaw ko na mag-Santo Papa. Ba't ayaw mo na mag-Santo Papa? Sumagot naman si Pope. Dami-daming pasaway na obispo. Ang dami-daming mga pasaway na mga world leaders. Ang dami-daming problema sa mundo. Ang dami-daming mga ganyan. So sabi niya, yun ang krus ko. Yun ang pinapapasan sa akin ng Panginoon. At hindi ko ito titiwanan. Sapagkat, diba, siyempre may mas tataas pa sa Santo Papa, kung si Kristo ang nagsabi na ayoko na sa krus na ito, binalibag na yung krus niya, saan kaya tayo pupulutin? Diba? Kaya, yung mga paghihirap po natin ay unang-una, mga krus natin ay hindi po siya parusa. Pakinisip na pinapahirapan ako ng Diyos, pinaparusahan ako ng Diyos. Alam naman natin na ang buhay ay may kasamang krus, may kasamang pag-ibig. Lahat ay may paghihirap. Yun nga lang, ang sumusunod kay Kristo, may liwanag, at sinabi ng Panginoon, lumapit kayong napapagal, at sa tayo na pa tayo pupunta. Kanina pa tayo lalapit. Kanina pa tayo maling. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang poder ng Diyos, ito ang nanalis ng kasalanan ng sanlibutan.
Panginoon ng Maria, kanibalan na rin. Panginoon, hindi ako matapat sa iyo.